Welcome to the part 3 of our Vietnam trip. Now, nag-check out na kami sa hotel and nag-book na ng Grab papuntang airport for our 11 p.m. flight. Napakainit talaga ngayon dito sa Ho Chi Minh kaya di na kami nagdalawang isip na sa airport na lang magstay. Wala na din naman tayo pupuntahang tourist spots today so ni-reserve na lang namin ang energy namin sa flight mamaya. Pagdating namin sa airport, naghanap agad kami ng information counter para magtanong kung saan yung details ng Viet Travel flights at tinuro nga kami dito sa D3 entrance daw pumasok. Since mamayang gabi pa naman ang flight, naghanap lang muna kami ng mauupuan dito kung saan kami mag-stay muna. Hey guys! So nandito tayo today sa airport ng Ho Chi Minh. Kasi may flight tayo mamaya from here sa Ho Chi Minh hanggang sa Da Nang. So, we decided na mag-plane na lang kaysa mag-train or mag-bus kasi para mas mabilis. And siguro yung pabalik na lang kasi ang pabalik namin ng Manila is from Ho Chi Minh. So, babalik pa rin kami dito. Pabalik ng Philippines. So, yun na lang yung magta-try tayo mag-bus. Nag-check out kami sa hotel namin ng 12 p.m. Yung flight namin is mamaya pang 11 p.m. pa. So, matagal pa kami maghintay dito, mga 11 hours pa. After namin mag-check out sa hotel, dumiretso na kami dito sa airport. Kasi wala na din naman kasi kaming pupuntahan. Like, wala na kami doon sa list ng itinerary namin today. And medyo mainit kasi sa labas. So, parang medyo nakakatamad mag-explore. So, maghihintay na lang kami dito hanggang sa flight namin. And nag-book kami ng ticket sa Viet Travel. So, mamaya pa yung check-in. So, wala pa siya doon sa screen kanina. So, hindi pa tayo makapag-check-in. And, pero nag-online check-in na din ako. Pero, if in case lang na kailangan mag-check-in dito, so, mamaya, titingnan natin. Medyo nagutom kami kaya lumabas muna kami ng airport at tumawid sa kabilang side para kumain. Nag-try kami sa McDo. Baka kasi may iba silang flavor dito na hindi available sa atin. So, itry natin. Hey guys! So, nandito na kami sa boarding gate. And masyado pang maaga, 4 hours pa ang hihintayin namin. Dahil nga nag-online check-in na kami, so nag-ask kami dun sa check-in counter kanina kung may gagawin pa ba kami. And then ang sabi naman niya is, kung wala naman daw kami i-check-in, kung wala naman kami check baggage, pwede na kaming dumiretso dun sa gate. But make sure lang na within the required weight yung aming baggage. And then dun sa ticket pala na binili ko ay 7 kilograms yung hand carry na allowed. Pagkagaling namin sa check-in counter, dumiretso na kami sa security check. But before that, dumaan muna kami doon sa immigration. And hiningi nila yung aming boarding pass and in-scan nila yon, pati passport chinek din. And then after that, proceed na kami sa security check. Ayun, tanggal lahat ng gamit. Walang ititira, kahit relo, tatanggalin. Pati laptop, ilalabas. And then after that, dumiretso na kami dito sa boarding gate. And maghihintay lang kami para sa aming boarding time, which is mamaya pang around 11 p.m. Now, it's boarding time. After mascan ang boarding pass, bumaba na kami para hintayin ang bus na magdadala sa amin sa aircraft. And here we are sa Da Nang. Paglabas mo pa lang sa customs, maninibago ka na. Ibang-iba ang airport ng Da Nang sa Ho Chi Minh. Mas lively ang vibe at mas maraming stores. Hey guys! So, nandito na kami sa Da Nang International Airport. And I was surprised kasi I thought biggest city sa Vietnam ang Ho Chi Minh. Pero itong Da Nang International Airport, mas malaki yung airport niya and mas maganda, mas malinis. Lalo pati yung CR. Wow, may pag-compare. Isa sa una kong napansin. And ikalawa sa napansin ko dito is sobrang lamig. Sobrang lamig. Paglabas namin talaga as in sobrang lamig. Mas malamig pa sa labas kaysa doon sa loob. And syempre, oo, nasa 19 degrees Celsius kasi. Ngayon, hindi na kami magpapalipas ng gabi dito. Time check, 2 a.m. pa lang. So, pumunta na kami doon sa hotel kaagad.
para mag-check-in, mag-early check-in kung may allow nila. Sana nga bukas na yung hotel nun. Kasi kaya nagpalipas kami ng umaga doon sa Ho Chi Minh Airport nung pupunta namin doon. Kasi ang alam ko, pagka mga hating gabi, sarado na yung mga hotel. So, baka sa labas lang kami ng hotel magstay. So, mas okay na sa airport na lang kaysa sa labas ng hotel, diba? Pero I think dito sa Da Nang, according sa Agoda, I'm not sure pero wala naman kasi siyang nakalagay doon na hanggang ganito lang yung check-in. At least doon sa hotel na binook ko, doon sa Centre Hotel. So let's see. I'll take the risk. Malamig naman sa labas if in case na hindi kami makapasok sa hotel. Let's go! I book for 9,000 total. Okay. We took a Grab ride for 143,520 dong plus 9,630 dong airport surcharge, which is equal to 356 pesos and 12 cents. We made it to the hotel. Mabait ang staff. Tinulungan kami magbuhat ng mga gamit. For today, but we would like to check in early. Hey guys! So ngayon nakapag-check-in na pala kami. 2 a.m. kami nakarating dito sa Da Nang and 2 a.m. din kami nag-check-in. Nag-early check-in lang kami pero ang binayaran talaga namin is buong gabi. So ngayon i-room tour ko kayo dito sa aming nakuhang room. And ito pala yung aming malaking bed. Malaking bed yan. Tapos may dalawang siyang bedside tables. Tapos meron siyang malaking mirror dito. And itong table para sa mga nag-work from home. Pwede ka mag-laptop. Pwede mo dito nilagay yung laptop mo. Then may chair. And then meron ditong, ito oh, I like this. Meron ditong upuan. Pwede umupo and magkape-kape. And makikita mo yung view ng city. Diyan. And then, meron ding cabinet. Lalagyan ng mga gamit. And, meron ditong pwedeng extra lagayan din ng luggage. And, ito yung nilagyan namin to siya ng chinelas and sapatos para hindi nakakalat. And then, for the CR, ito, tingnan naman kung gano'n ka-aesthetic, guys. Meron dito malaking mirror. And then, may sink, may hair dryer, mayroon ditong glasses, and toothbrush na free. And meron din ditong comb, may cotton buds, and then may hand wash, and ito yung pang bath gel. Ayan, bath gel. And then may tissue, and then may bidet, and then may shower, and bathtub. Tapos meron din siyang towels. Ayan, and face towels. Bath towels and face towels. And meron ding ref. Yan. Meron siyang laman, pero syempre babayaran namin yan kapag kakonsume namin yan. So, lalagay natin ito. That is for 1,800 pesos per night. Dito lang yan sa Centre Hotel sa city center ng Da Nang. After room tour, labas tayo ulit para kumain sa aking favorite at gustong itry dito sa Vietnam. Pupunta tayo sa Vincom Plaza na malapit lang sa hotel. Sa sobrang lapit, 32,420 dong lang ang binayaran namin sa Grab, which is equivalent to 76 pesos and 71 cents. Then we headed to the third floor. The vibe was very much like Ayala Mall sa atin. Nakakatuwa na dinudumog din ang Jollibee dito sa Vietnam. Nahirapan pa kami makahanap ng mauupuan at naghintay pang may matapos kumain. We had the same meals we can eat sa Jollibee stores ng Pinas. Pinagkaiba lang ay meron silang sweet chili chicken, may lettuce and tomato, meron din silang squash soup instead of creamy soup. Very healthy living talaga kahit fast food na. And then for the drink, we ordered iced
Ovaltine. I really love the food here. Mas lalo ko siyang naging favorite. But remember, fast food pa rin yan, so let's consume in moderation. After that, we tried yung parang time zone or Worlds of Fun ng Vincom. Grabe guys, ang lamig. Ang lamig-lamig talaga. Kita niyo naman yung init ng araw, oh. Tingnan niyo naman yung araw na yan. Pero ang lamig-lamig talaga. Hindi man lang nga kami pinagpawisan dito eh. Kasi yung aircon doon sa loob ng mall, kasing lamig niya dito sa labas. Sit down there. Ibang-iba talaga ang danang sa Ho Chi Minh, guys. Maluwag ang kalsada, walang traffic, at higit sa lahat, malinis. Let us walk dito sa hallway hanggang room para ma-appreciate nyo din. Possible pa rin talagang makapag-book ng 2K per night na room na hindi masikip, maliit at madumi. That same night, we went to Han River. Tara, let's show you around. Okay guys, so nandito kami sa river. Ito, sa river. Yan. Dito lang sa, malapit lang siya, walking distance lang from sa hotel namin, like mga 5 minutes walk, ganon. Sobrang lamig pala dito. Tingnan niyo naman, nakasando pa ang aking hubby. Nagsisi siya. Ang lamig pala. Ang lamig pala guys. Nasa 18 degrees Celsius ang temperature ngayon. Dahil napagod tayo sa paglalakad, kain muna tayo dito sa Bep Ke. Malapit lang ito sa Han River, kaya nilakad lang namin. Mura ang food dito at talagang masarap. We had shrimp fried rice for 119,000 dong. Na-appreciate kong hindi siya maalat. Hindi rin kami nahirapan magbalat ng shrimp. Malambot at malasa talaga. This is 10 out of 10 for me. We also had fish sauce fried chicken for 99,000 dong. Napansin ko lang na parang lagi ako mo-order ng fish sauce fried chicken dito sa Vietnam. Pero this one looks different sa mga na-order ko. Pero yung taste was so good na deserve ang 10 out of 10. Then we also had braised pork and egg for 109,000 dong. Very similar ang lasa niya sa adobo, so this is 9 out of 10 for me. And also, umorder din kami ng plain rice for 15,000 dong. Wala namang special sa rice na to. Gusto ko lang i-mention na sana hindi na kami umorder nito kasi sa meal pa lang namin busog na kami. Yung rice dun sa shrimp fried rice ang dami na. Yun pa lang pwede na sa aming dalawa. Pero going back dito sa steamed rice, nasa around 30 pesos lang to pero ang dami. Parang kalahati na ng regular sized rice cooker. Next, mango smoothie for 45,000 dong. Wala akong masabi, masarap talaga. Nakakabitin. This is 10 out of 10 for me. Lastly, we have lime juice. Maasim kasi nga, lime. Walang nag-stand out sa akin kundi asim lang para akong sisikmurain kaya this is 7 out of 10 for me. I-flex ko na din ang background ko na very Vietnamese. Hey guys! So it's another day here in Vietnam. So for today's video, we will start our day by taking our breakfast, of course. But this time, we will order it from Grab. So, mag-order tayo ng banh mi. Ito yung isa sa mga famous na sandwich dito sa Vietnam. Ito yung pinagmamalaki nilang sandwich. So, let's see kung gaano ba siya kasarap. Let's go! That's all? Thank you.
so tingnan natin ang ating in-order. Meron tayong banh mi. Dalawang banh mi to, magkaiba lang ng flavor. Tingnan nyo guys, wow! Another banh mi. Ito. Oh, look at that, puro gulay. Yummy, looks so yummy. This is mine. And then, ito yung fries. Ayan, oh. And then, meron siyang dip sauce. Tapos, for the drinks, we have, akin itong in-order ko yung iced milk coffee. And then, in-order ng aking hubby, itong coffee na hot. Medyo kalahati na lang. Oh, almost kalahati na lang ang laman. Let's eat. Let's try this. I don't see much of a difference sa dalawang banh mi. They are good, pero mas na-appreciate ko ang real banh mi kasi walang masyadong sauce unlike sa stir-fried beef banh mi na parang literal na ginisang gulay na may beef tapos pinalaman sa tinapay. Itong fries, hindi ko masyadong na-appreciate kasi laps na and ang coffee, bukod sa halos kalahati na lang nung dumating, ay masyadong mapait at medyo malamig na. Iced coffee was good, nothing special pero malapit ang lasa niya sa iced coffee chocolate ng McDo. I would rate all of this 8 out of 10. We are here sa Viet Sense para mag-try ng Vietnamese traditional outfit. Okay. Okay. Yay. Okay. Thank you. Hello, we don't have a booking. Can we book right here? You want the booking? We don't have. You want to the inside or the outside? The inside is the fry is the 70,000 on one person, and the outside we have the two right here. Aside from outfit rental, meron din silang small restaurant dito where you can take a snack. We were accompanied by their assistant. Tinulungan kami sa pagpili ng damit, footwear, and headdress. Wala itong kasamang hair and makeup kaya you are free to do your own makeup and hairstyle. So ayan na, naka-outfit na tayo. So magpipicture-picture lang tayo. Marami ditong spots na pwedeng pagpicturan, kahit dito pa lang sa loob. Pero according to them, pwede daw nating ilabas itong ating outfit. We just rented this one for just 3 hours. Meron ding 24 hours for a different fee. Pero ito sa atin, 130,000 dong for 3 hours. So, punta tayo dito ng 2 p.m. Babalik natin to ng 5 p.m. Kasi medyo mainit pa sa labas. So, dito lang muna kami mag-picture-picture. And marami talagang spots dito na kahit dito lang sa loob, pwede na kayo mag-picture. Like this yung background ko. Hey guys! So, we are done. And ngayon, naglalakad-lakad lang kami dito. Maghahanap ng makakainan. Tingnan nyo naman yung init na yan. Pero, sa totoo lang, hindi naman talaga mainit. Malamig yung simoy ng hangin dito, guys. I love Da Nang. As usual, naglakad lang ulit tayo papuntang Vincom Plaza. Mas masaya maglakad dito guys, hindi kami pinagpawisan, mas malawak ang kalsada at hindi madumi. Hindi pa rin ako makamove on sa Jollibee kaya dito na lang ulit kami kumain. Naisip ko kasi hindi ko na ulit matitikman ang food sa Jollibee Vietnam, lalo yung sweet chili chicken pagbalik namin sa Pinas. And then we took a grab ride going back to the hotel. Hi guys! So it's another day here in Vietnam. And for today's video, pupunta tayo sa Bana Hills! From here sa hotel, pupunta kami sa a la carte hotel kasi doon yung pick-up point ng shuttle bus. Kasi yung shuttle bus na yun, magdadala sa amin hanggang doon sa cable car and then sasakay ng cable car, papunta doon sa mismong Sunworld. So tara, let's go!
Hey guys, so nandito na kami sa A La Carte Hotel. Nihintay na lang namin yung bus na dumating. And mga around 8:20 daw siya dadating. And magpapark siya dito lang sa my front. So, for that too. Yep. Yep. Too. Then put you. Ah, Right. okay. Sure. We don't have seat number, right? You can just Okay. Okay. Thank you. It's okay. And just sit. tulong tayo para. Lamig. Dito na kami sa bus. Hintay na lang natin yung pag-depart, which is 8:20. The shuttle bus is included sa ating Klook ticket na 2,774 pesos each. Sa 2,774 pesos na yon, kasama na ang round-trip shuttle bus, entrance fee sa mismong Sunworld Bana Hills at Alpine Coaster Ride. Pwede namang entrance fee lang ang i-book nyo or entrance fee with food, pwedeng entrance fee with private car, depende sa preference nyo. Ilalagay ko ang link sa description box below para makita nyo ang prices sa bawat package and makapag-book na din kayo from there. Kung ang package na ibubook nyo ay katulad nitong sa amin na may kasamang shuttle bus, ang pick-up point aside sa A La Carte Hotel ay Lotte Mart, Rosamia Hotel at Danang Downtown. Pwede kayo pumili kung alin ang mas malapit sa hotel nyo. Then may magchat-chat sa inyo sa WhatsApp after nyo mag-book. Sila ang mag-guide sa'yo kung saan ka sasakay, saan banda. I-remind ka din kung nandyan na ba ang bus, kung ano ang oras ng alis ng bus, kaya most tourists prefer ang package na may shuttle bus. Malayo pa naman ito, aakyat ka ng bundok kaya mahirap nang maligaw pa. Hey guys, so we just got off the bus. And ngayon, sasakay naman tayo ng cable car. Around 10 AM na kami nakababa ng bus at marami na agad tao dito sa Bana Hills. Ito ang masasabi kong pinaka-nakakapagod na part. Ang maglakad mula sa binabaan namin hanggang sa sakayan ng cable car. Sobrang layo guys at napakaraming escalator pero maaliw ka naman sa makikita mo habang naglalakad. Ayan, natatanaw ko na ang cable car guys. Pero guess what? Malayo pa tayo sa katotohanan. Another escalator guys. Ito guys, pang-5 escalator na. Wow, look at that guys. Ang ganda. Ayan na, nakikita ko ng entrance. Sana ito na yun kaso... Haba ng pila guys. Buti na lang naghahanap sila ng one pair kaya hindi na kami pumila ng matagal. Iniscan lang nila ang voucher namin sa Klook and then binigyan kami ng 1 beer coupon each. Diyos ko guys, pagkapasok mayroon na namang escalator. Ayan na guys, ito na ang cable car. Sa wakas, totoo na to guys. Finally, makakasakay na tayo ng cable car. Pagod yarn. Pagod din siya eh. Lamig. Alam nyo ba na ang Bana Hills Cable Car was first opened in 2013 and it quickly became one of the most popular tourist attractions in Vietnam. The cable car was designed by Austrian-based cable car manufacturer. The cable car was built to provide visitors with access to Bana Hills, a mountain resort that had previously been difficult to reach. 20 minutes tayo dito sa cable car. Alam nyo ba na ito yung isa sa mga pinakamahabang cable car sa buong mundo. Grabe guys, ang taas na natin. Kung hindi dahil sa cable car, hindi magiging madali ang pag-akyat sa Bana Hills. Imagine 20-minute cable car ride. Gaano kalayo yun, di ba? Oh, grabe, ang lamig naman dito.
Ang lamig! Yeah. Oh, super lamig! Super lamig, guys. Oh my gosh. Ang hirap naman umaura dito, guys. Ang lamig. Wow! Totoong bunga, guys. Oh. If you want to see the 27-meter Shakyamuni Buddha statue, you'll have to take these staircases. The Big Buddha statue is one of the must-see attractions in Bana Hills, Vietnam. It belongs to the second oldest Linh Ung Pagoda in Da Nang City. But we chose not to kasi sa dami ng attraction sa Bana Hills, baka kulangin tayo sa oras lalo na at hanggang 4 PM lang tayo dito. Looks yummy. Kakarating lang namin dito, guys, and medyo nakakagutom kasi hindi pa din kami nagbe-breakfast. So, dito na lang kami titingin-tingin ng pwede naming makain. I think meron dito mga buffet restaurants. So, i-explore natin yung mamaya. Pero, I think parang ang sarap ng hotdog doon. Tingnan natin. Cash lang ina-accept nila, guys. I think hahanap kami dito ng parang restaurant na pwedeng kainan. Kasi, as in, wala pa talaga kami kain. Parang mas okay yung heavy meal for now. Habang naghahanap-hanap ng makakainan, pasyal muna tayo dito sa French Village. Very European ang vibe dito. Kahit sa ang sulok, very Instagrammable. So, ayan guys, yung mga pwede niyong gawin dito sa French Village. This is the Starbucks. Naghahanap kami ng mga kainan pa rin dito. So, may nakita kami ditong Rosa. So, dito na kami umorder sa Rosa Chicken. Meron pala silang hot pot buffet, meron chicken, tapos doon sa kabila, meron coffee. So, iba-iba yung shop niya. Pero iisa lang parang yung may-ari kasi Rosa ang pangalan lahat. Sobrang lamig, guys. Kahit dito sa labas kami, ang lamig-lamig. This is what we ordered. Itong dalawang to, this is combo with drink. And then this one is a meal. Let's eat. Sarap, guys. Very Italian. The fries was so good, plus points na ang big size niya. Kahit malamig dito sa labas, hindi gaanong nalaps. I like this chicken. Very crispy ang balat and sobrang lambot sa loob. Meron pa siyang parang mozzarella cheese. The juice was just the usual juice, nothing fancy. But overall, it's 10 out of 10 for me. We ate everything as fast as we could kasi ang bilis lumamig ng pagkain. And then after that, we went straight to Helios Waterfall. Medyo mahirap magpa-picture dito, guys, kasi laging matao. Laging may photo bomber. Just across Helios Waterfall, you'll see the beer plaza where you can claim the beer using the voucher. Pero wala kami sa mood mag-beer today so hindi na namin kinlaim. Now we're heading to Alpine Coaster. Kulang talagang isang araw dito para mag-explore. Kaya masasabi ko din na worth it mag-book ng hotel dito so you have plenty of time to explore. Share ko na din to, guys. Ang ganda ng tulips and totoo siya, hindi artificial. Nakarating kami dito sa entrance ng Alpine Coaster sa labas but we were told to go inside the fantasy park. Let's go inside! Iniscan lang ang barcode namin at walang kahirap-hirap nakapasok kami. Bad news, kailangan daw iwanan ng bag. Good thing, maliit lang ang bag ko kaya pinayagan akong dalhin. Pero okay na to. We are from Philippines! We are done, guys, with the Alpine Coaster and it was fun. Pero sobrang bilis niya lang talaga.
Unfortunately, it's raining. Ito po ang aking navigator. Tinitingnan niya kung alin yung next namin pupuntahan. And he's using Google Maps para malocate. Kasi medyo malaki itong Bana Hills. So, hindi yung konting lakad lang nandun na. Medyo marami siyang lakad. So, kailangan pa niyang i-Google Maps. Ayun o! Yung ba yan? Hindi pa yan. May malaking kamay guys. Pero hindi pa daw yung Golden Bridge. Spin the wheel. Parang sa peryahan lang. Doon tayo sa tram. Doon sa tram. Yun. Yes, nakasakay tayo. So, medyo empty pa itong part na to guys. Tapos, meron lang mga konting mga ganyan. So, para pala siyang theater. Yung titingnan natin dito. Hindi na namin tutuloy itong movie something, itong theater. Kasi, medyo alauna na kasi guys. So, hanggang 4 PM lang kami dito. Kasi yung shuttle bus, so hanggang 4 PM, ipipick up na kami. So, 30 minutes kasi yun. So, kailangan namin pupuntahan lahat ng mga gusto nating puntahan. Ang pupuntahan natin ngayon is yung Golden Bridge. So, babalik tayo sa train para makapunta doon sa Golden Bridge. Babalik lang tayo sa pinanggalingan natin kanina. Pag nilalamig kayo guys, punta lang kayo dito. Sasakay ulit tayo sa cable car para marating ang Golden Bridge. But don't worry, it won't take another 20 minutes of your time. Malapit lang to, pero dahil sobrang foggy, hindi natin masyadong makikita ang view. Tingnan nyo yan guys. Ale, nasa langit na ba ako? Huy! We're here! Nasa Golden Bridge. Sobrang foggy guys. Hindi natin masyadong nakita yung baba, yung view sa baba kanina sa cable car. Meron din pala mga souvenir shops dito guys. Ang dami. Tsaka meron mga bilihan ng food. May nakikita pa ba kayo dyan? Sobrang foggy, no? Ayan na ang kamay. Dito na tayo sa Golden Bridge. Sobrang daming tao guys. Afternoon kasi kami pumunta. Nahirapan talaga kami makahanap ng good spot for picture taking kasi ang daming padaan-daan at photo bombers. Gamit na gamit ang Photoshop skills ko dito guys. Paglampas mo ng tulay, dito naman tayo sa ibang parts ng katawan. Sa paa, kamay at ulo. Happy yarn? Kasi sa wakas, wala kaming ka-share. Nasa langit na tayo, guys. Ayun niya naman, oh. Wow, super foggy. Okay, very good. Hi. Waiting to
Nandito tayo ngayon guys sa Lunar Castle. Grabe guys, super foggy. Tingnan niyo naman. Oh, may nakikita pa ba kayo dyan? There. Ito yung malaking castle. Sa pagkakaling nyo ng Yellow Bridge, meron ng diretso pabalik doon sa terminal ng mga pasyagang bus. Hindi na kayo dadaan sa mismo park, theme park, diretso na kayo din sa pupuntang terminal. Binaba ulit kami ng bus sa may a la carte hotel at nakita namin itong street vendors. Mukhang masarap ang tinda nila, so we tried. Ito, of course, asang mais. Ano unang kagat? Kagat. Indian agad. Indian agad. How was it? Yummy. Yummy. Ice cream yum. Ice cream good. Ito naman ang view namin habang kumakain. We're here in Danang Beach. Yes. Seaside. Masaya. Maraming pagkain masarap. Ngayon lang ako nakakita ng building sa tabing dagat. So amazing, Danang. Hey guys, so it's another day here in Vietnam. So today, mag-check out na tayo sa hotel and sasakay na tayo ng bus papuntang Ho Chi Minh. Kasi doon sa Ho Chi Minh, doon tayo mag-take ng ating flight back to Manila. Let's go! Nandito na kami guys. Pinakita lang namin yung aming confirmation email from Toggo and goods na yon. Nandun na yung mga pangalan namin, nakaprint na and chinekan niya lang. So parang nag-confirm lang ang attendance. Dito kami kakain sa isang parang Korean restaurant and ang order namin is may soup. Katabi lang siya mismo nung terminal ng bus. And habang naghihintay ng aming boarding, so kakain na lang muna kami kasi hindi pa kami nagbe-breakfast. Mura lang yung food nila dito guys. Here are the prices for their snacks and here are the prices for hot pots. This is what I ordered and this is how it looks like sa totoong buhay. The passengers are boarding nung sinerve sa amin ng food kaya sa loob na lang kami ng bus kumain. Medyo matagal din kami naghintay mag-depart ang bus kaya hindi kami nag-rush sa pagkain. This tastes so good. Hindi maalat ang sabaw and masarap naman ang hotdogs and itong parang squid ball I think. Masyadong marami ang serving for less than 100 pesos so sulit na. This is 10 out of 10. This is how my space looks like. Enough lang para makahiga. Meron ding space para sa mga gamit sa bandang paahan. I don't know what this screen is for kasi hindi ko naman nagamit yan the whole trip. As you can see, they have wifi too, pero unreliable. Meron ding kortina para walang manonood sa'yo habang natutulog. Bali 3 kami sa isang row, pero dahil nauna akong pumasok, nakapili ako ng maayos na pwesto. Si Hobe nasa taas lang, KJ kasi nila ayaw pumayag sa tapat ko na lang siya. And syempre, may kasama ding kumot.
This is an 18-hour trip that departs at 11 a.m. and arrives at 5:45 a.m. the next day. Binook namin ang sleeper bus ticket sa 12Go website for €143.93 or 3,600,000 dong or 8,996 pesos and 92 cents for the two of us. Ilalagay ko na lang ang link ng 12Go sa description box. Hey guys, nandito na kami sa airport. Kanina pa 8 a.m. Nakarating kami doon sa bus station kanina, mga 7 a.m. na noon. And then nag-grab lang kami papuntang airport. Nakarating kami dito ng 8 a.m. kasi medyo traffic kanina. Tapos kumain lang kami and now it's 11 a.m. na. And papunta na kami doon sa binook naming hotel. Like same day lang, like few minutes ago ko lang siya binook. Yung hotel siya malapit dito sa airport kasi 10 p.m. pa yung flight namin, 11 a.m. pa lang ngayon. So, kailangan namin ng somewhere na mapapag-istihan habang naghihintay sa aming flight. And pupunta din kasi tayo ng market mamaya. So, kailangan natin na mapapag-iwanan ng luggage. So, instead na mag-book kami ng luggage storage, nag-book na lang kami ng hotel kasi halos same lang din naman yung price. At least makakapag-freshen up pa tayo. So, right now, naghihintay lang kami ng aming Grab. Malapit lang naman siya, like less than 1 kilometer lang naman yung layo dito sa hotel. Yun nga lang kasi may dala kaming mga maleta, kaya, and mainit dito sa Ho Chi Minh. So, mas prefer namin mag-grab na lang, at least malapit lang naman. Magkano lang din naman yung fare, para nasa almost or more than 100 pesos lang naman. Here. Jen. And dito kami sa Milin Hotel nag-book to temporarily store our luggage. Pinakita lang namin ang aming booking sa receptionist and we went straight to the room. May one double bed, maliit na room lang to but at least decent enough para makapagpahinga ang aming maleta. May maliit na sink at mirror with a small trash bin sa ilalim. This is the small bathroom. Not super clean at mainit din since napapasukan ng sikat ng araw. May shampoo, bath gel, and shower na walang heater. Let's move on to the other part of the room. May mirror, table and chair, slippers at bath towels. May TV, may aparador pero hindi na namin nilagay ang gamit namin dyan. Then may mini ref na parang hindi pa na-defrost. It's not as cheap as other hotels dito sa Ho Chi Minh, pero mas mura na din ito considering na malapit to sa airport. Kasi usually, di ba, ang airport or ang hotels malapit sa airport ay medyo mahal talaga. Okay na din naman itong hotel na to for a short-term stay kasi ilang hours lang naman kami mag-stay dito habang naghihintay lang kami ng aming flight mamayang gabi. So mamaya na ding hapon, naalis na din kami dito kasi nakikita ko sa TikTok medyo mahaba talaga ang pila dito sa Ho Chi Minh sa immigration. So pipila tayo ng mas maaga sa immigration kaya alis din tayo ng mas maaga dito sa hotel. So okay na din siya considering the price. Kung i-compare mo naman sa prices ng luggage storage na halos hindi din naman nagkakalayo, tapos pag i-storean mo lang naman ng luggage, hindi ka naman makapag-freshen up, hindi ka naman makakapagpahinga, hindi ka naman makahiga-higa ng kahit kaunti. So at least dito, makakapag-store ka na ng luggage mo, tapos makaka-freshen up ka pa, makakapag-shower ka pa, makakapaghiga-higa ka pa, makapagpahinga ka pa ng kaunti. 2 p.m. pa lang naman, so mamaya pa namang 10 p.m. yung aming flight. Habang naghihintay sa aming flight mamaya, ay naisipan namin na mamili muna ng aming pasalubong. So for today's video nga guys, pumunta tayo sa Bentan Market para bumili ng souvenirs and pasalubong. Hey guys, so nandito na tayo sa Bentan and nag-withdraw lang tayo dito kasi di ba nga wala na tayong cash kaya hindi tayo nakabili ng food kagabi doon sa bus stop. Ganito lang siya sa tapat ng Bentan. Ayan lang. Withdraw lang tayo na konting cash para hindi tayo sumobra kasi alis na tayo mamaya. Tumawid lang kami and nandito na tayo sa Bentan. Andito na tayo sa Bentan Market. Ayan na siya.
Ben Thanh Market is located in District 1 in the heart of Ho Chi Minh City. Built in the 17th century, Ben Thanh Market is one of the most famous landmarks in Ho Chi Minh City. Today, Ben Thanh Market welcomes more than 10,000 visitors per day to shop and visit. The market has nearly 1,500 booths with more than 6,000 small businesses selling wholesale and retail items from consumables to luxury goods. Ben Thanh Market opens daily from 7 a.m. to 8 p.m. From the beginning of 2023, Ben Thanh Market has extended opening hours to 10 p.m. Tatry tayo ng coffee guys. At meron ngang seller ng coffee na talagang kinulit kami. Nag-brew sila sa harap mismo namin, then tumikim kami pero hindi pumasa sa panlasa ko kaya nagpatuloy na lang kami sa paghahanap ng souvenirs. Let's check this store. 60, 100,000, Okay, I give an my store. and 180, 50 guys. Very accommodating si seller. Pinaupupan niya kami. They accept card dito sa store. No, no percent, no percent. Ano percent? Ano percent? Free. Free. Ah, okay, free. Paggamit ng card. How about for that bag? This one, Yeah. 100 per one. 100 ang isa. Okay. Have four side. के लिए तो that is exciting ना Bomb. We'll start Big. Very big. The bigger one, how much? 150. 150. 150 ang mas malaki. लेकिन वो ना Sure you have very That is less 50. Less 50 already. sorry. 150. We got this for 100. Thế bắt đầu 450. Không. Okay. Okay, pag bibili kayo, hanapin nyo siya. Yeah, bibigyan niya kayo ng discount. Okay, for another mabait na kuya. For Come, the store. souvenir. Yeah, It's, souvenir. My souvenir store. We have a keychain, magnet, chopstick, a lot of lucky Buddha, something, a lot of beautiful things. When you come to my store, 824, 826, it's Westgate number 5. You got a big discount for all Filipino. Remember one thing, just for Filipino. No. Okay. Oh, just for Filipino daw. So, punta kayo dito. Mura lang din daw for Filipino. Mura lang for Filipino. You know, Okay. Manila, Cebu, Davao. Go anywhere in Philippines. You come to Vietnam, come to Ben Thanh Market, come to Saigon. Mura lang for Filipino. Okay, magkatabi sila ng store. Okay, guys. Filipino. Ito yung kanyang tindahan, guys. If you wanna visit. I hope you come to Vietnam again. Yeah. We bought this, yung set nito, yung may sombrero, for 100,000 dong. Tapos may meaning siya. Yung may meaning yung bawat isa niya. Kaya dapat isang set yung bibilhin. So, hindi na namin napakita sa inyo na ibalot na niya kasi kaagad. So, ngayon, pupunta naman tayo doon sa bibilhan natin ng coffee. Tatry natin yung Nescafe dito sa Vietnam. So, may nakita tayo dito. Maganda. Yung trick, masarap daw ang kape dito. Ang Nescafe dito sa Vietnam. 65. Ito, 66. 66K. So, itatry namin yung dalawa. Itong red, and then itong green. Titingnan natin kung alin yung mas masarap or kung masarap pa talaga. Dahil last day na natin dito at alis na tayo mamaya, hindi pa natin natitikman yung pho. So, titikman natin yung pho tsaka yung salted coffee nila dito. Tapos yung isa, yung parang pansit siya, Mima Mac. Dito lang tayo sa Jamila Restaurant. Sa gilid lang to ng Ben Thanh Market. And ito ay halal restaurant. We got here beef chicken pho for 70,000 dong. I didn't expect na ganito pala kasarap ang pho. Hindi nakakaumay. I just didn't like na matigas ang meat, parang half-cooked. This is 7 out of 10 for me. Hubby got Mima Mac for 95,000 dong. It's a stir-fried noodle with some shrimp and veggies. Very strong ang flavor nito na merong kaunting spiciness. I would rate this 8 out of 10. For the drink, hubby had mango smoothie for 50,000 dong. Not the best compared sa mango smoothies na natikman ko sa Vietnam, but still good for its price. This is 7 out of 10 for me.
I had salted caramel for 50,000 dong din. I really liked it. One of the best buys here in Vietnam. Hindi sobrang pait, hindi sobrang tamis, hindi matabang. Sakto ang sarap. This is 10 out of 10 for me. Mabalik na tayo sa hotel kasi kailangan nating umagap sa airport. Yep. Hey guys! So nakarating na tayo dito sa hotel and nagpe-prepare na tayo for check-out. 6 p.m. na, so 4 hours na lang before our flight. Nakapag-online check-in na din tayo. So pupunta na tayo sa airport ngayon kasi baka mahaba yung pila sa immigration. May nakita kasi kaming video somewhere na mahaba daw ang pila sa immigration ng Ho Chi Minh Airport. So we have to make sure na pupunta tayo doon ng mas maagap para makalampas agad tayo ng immigration before our flight. So, 1 kilometer lang naman yung layo nitong hotel na to doon sa airport. So, mas mabilis tayo makakapunta doon sa airport. So, let's go! We took a Grab ride for 43,680 dong or 100 pesos and 38 cents. Literal na isang ikot lang siya, nasa airport ka na. Pagpasok sa airport, dumiretso na agad sa check-in counter. What I didn't like about the process ay 2 hours before the flight, saka palang magbubukas ang check-in counter. So, walang sense na pumunta ka dito ng maaga. Hindi din ganon kabilis ang pag-usad ng pila kaya stress malala talaga habang nakapila. Well, this concludes our Vietnam trip. I hope you like this video. Don't forget to like and subscribe. I'll see you on my next video.